makaigsuonan. Bisan pa diri sa General Santos City, usa kini nausab ka maayong higayon na kita mag uban-uban. Labi na nga bago kita matulog, makaigsuonan, mamalandong sa kita sa mga pulong sa Ginoo karong gabi. Kining atong pagaisutan karon usa lang kini sa mensahe nga maghatag kanato kadasig no. Usa lang kini ka words of encouragement para natong tanan. Dili kayo taas, pero kini siya alang sa pag hatag kanato kadasig bago kita mo pahulay karong gabi. O dako among pagpasalamat sa Ginoo nga kana makaigsuonan nga mi suportar kanato sa mga financial o sa mga material nga butang. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpadayon sa pagsuportar kanato bisan pa sa inyong mga pag-ampo usab. Nga amo gipasalamatan ang Ginoo. Ang Ginoo sa kanunay naga-bless kanatong tanan. O nga karong gabi makaigsuonan akong i-announce nga ugma sa buntag mag-start ang atong live streaming mga 9:30. So kung nakakamo sa inyong panimalay, sunda lamang ninyo makaigsuonan ang atong mga pagtudlo o pagwali kaninyo ugma sa buntag. Mag-start kita 9:30, pero ang preaching ni ana mga alas 10 gyud makaigsuonan. So, mao na among pagpahibalo kaninyo nga ugma tungod kay wala pa mangyoy abiso sa ato kung kanu sa amo balik ang atong regular nga panimbahon diri sa atong church. Padayon lang kita sa pag ampo o pagtanaw sa atong live streaming. At least matag Domingo bisan na kamo sa inyong panimalay, sa gihapon nakapaminaw kamo sa pulong sa Ginoo nga kini naghatag kaninyong kadasig o nga nanginaot kami nga kamo mapanalanginan sa atong mga pag-share kaninyo sa mga pulong sa Ginoo. So karong gabi sa kini katalagsaong higayon ang pagdasig kaninyo pag-usab ilabi na sa mga pulong sa Ginoo. Ang atong hisgutan karong gabi makaigsuonan mao kining nagakaitabo sa atong kalibutan karon about anxiety and worries. You know, how to cast your cares on Him in the midst of troubles or trials. How to cast your cares on Him in the midst of trouble. Unsaon daw nato paghatag kaniya ang tanan nato mga kabalaka taliwala ni ining kagubot karon or kaguliyang sa kalibutan. We all go through times where things are hard and we're distracted by pain, sickness, and suffering in our lives. And it can be so easy to just give in to feelings of worry and anxiety, or what's going to happen next. Mana siya makaigsuonan nga ang atong panahon karon naas kita sa mga hard times or trying times. Panahon kini sa trials, panahon kini sa mga pagsulay, testing sa kinabuhi, nga diri pamatud-an kung giunsa kita o unsa ba kita kalig-on sa atong pag-alagad sa Dios. Pero kung kita Christian, mga anak sa Ginoo, ang Ginoo adunay pasali kanato nga taliwala ni ining kagubot, kabalaka, or pagkabalisa sa mga tao, aduna kitay paglaom nga na sa atong manuluwas. Jesus gives us strength even in hard times.
And He wants us to look to Him in prayer when our circumstances start to overwhelm us. Ang 1 Peter chapter 5 verse 7 nagkanayon, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa King James Version, ang gisulti, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ato daw ihatag ang tanan natong kabalaka ngadto kaniya, kay siya nagatagad kanato. Ing ana ang atong Dios nga atong gialagad. Matinagdanon siya o makiuban sa kanato dili lamang sa panahon nga kita naa sa kalipay, naa sa panalangin, naa sa grasya sa Ginoo o naa sa kaabundansya. Aban bisan pa taliwala sa kapitos, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga problema, ang Ginoo adunay pasalig nga matud pa niya, casting all your care upon Him, for He careth for you. And tonight, I would share a few Bible verses that through these verses we can find peace and even calm in our troubled world. Nga unta makahatag kini kadasi kanato. Kini mga bersikulo pulong sa Ginoo nga akong ihatag kaninyo karong gabi o kini nagisgot may tungod gayud sa pulong sa atong Ginoo. Kay ang kabalaka mao ni siya ang makapahatag kanatong kaluya ilabi na sa atong pag-alagad. Gani ang atong Ginoong Kristo mismo nakasinati og mga pagsulay. Nakasinati usab og mga problema sa iyang pagkatahunon. Iyang na-encounter ag daghang mga pagsulay. Atong mabasa sa Hebrews chapter 2 verse 17, akong basahon, wherefore in all things it behoved Him to be made like unto His brethren, and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that He Himself hath suffered being tempted, He is able to succor them that are tempted. Hebrews chapter 2 verse 17 and 18. Diri atong nakita nga ang atong Ginoong Kristo mismo nakasinati usab og mga pagsulay. Tentasyon sa kinabuhi. Hebrews chapter 3 verse 17 and 18 and Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but He was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. He was tempted in all points as we are, yet without sin. Diri atong nakaplagan nga ang atong Ginoo samtang naasa sa iyang earthly ministry, na sinati niya ang tanan usab nga mga pagsulay sa kinabuhi ingon nga tao nga nagpuyo sa kalibutan. So iya kining nasinati, iya kining na-eksperyensyahan, o gusto niya nga dasigon kita pinaagi sa mga pulong. Jesus talked about worry and anxiety more than a few times. And He reminds us of how much God loves us and how He can give us rest.
taliwala sa mga kabalaka, mga problema nga atong ginatubang, atong hinumduman sa gihapon ang Ginoo nagmahal kanato. Wala taniya gibiyaan. Kaya aduna sa mga pulong nga nagasulti, I will not leave you comfortless, but I will come to you. Ingon niya, o gani mingon na balang kasulatan nga doon na po siya pasalig sa Mateo chapter 28 sa Mateo 28:11 makaigsuunan or 11:28, wala ko masayop nga mingon na balang kasulatan, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So naalang kaniya ang kapahulayan. Taliwala sa problema sa kinabuhi, ang Ginoo na ay pasalig kanato. Mateo 11:28. Nga kung kita mo doo lamang kaniya, kita nga gikapuyan o kita nga gibugatan o nabugatan, kay iya kitang papahulayon. Iya kitang tagaan o kusog nga kita makalahutay o ato ma-overcome kini pagsulay nga atong nasinati ni ining panahon karon. Ang Mateo chapter 6 verse 25 to 27, ang Ginoo miingon, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to a span of life? So mingon ang atong Ginoong Jesucristo, ayaw kamo kabalaka may tungod sa inyong kinabuhi, unsa ba inyong kaunon, unsa ba inyong imnon, o unsa ba ang inyong isulob sa inyong lawas. Ingon ang Ginoo, dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa pagkaon, o ang lawas labaw pa man kaysa bisti nga atong ginasulob? Nganong mabalaka man kamo? Ingon niya, behold the fowls of the air, they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Ang inyong langit ng amahan, maoy nagapakaon kanila. O mingon ang atong Ginoo, are ye not much better than they? So mas gimahal kita sa Ginoo. Kung iya dong ipakaon ang fowls of the air, nga wala gani magpugas, wala gani kini mag-ani, wala gani kini magtigom ngadto sa mga kamalig, ingon niya, ang inyong langit ng amahan, mipakaon kanila nga wala gani sila ni trabaho, kining mga kalanggaman nga naa sa kahanginan. Ingon ang balang kasulatan, dili ba mas labaw pa man kamo kay kanila? So kining kabalaka karon, mao ni siya ang naitabo nga nagkaguliyang bisan pa ang Pilipinas kay mga tao mahadlok nga ingon nila mas daghan daw mga matay sa gutom kaysa kining COVID-19. Ang Mateo 6:34, Mateo 6:34, mingon ang Bible, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. No thought for the morrow. Ayaw ninyo huna-una ang ugma. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ang atong pag-alagad
Lahi kita kaysa tao nga wala nang alagad, tungod kay ang tao nga wala nang alagad, dali ra kaayo mabalaka, dali ra kaayo ma-demoralize. Apan kita nga nangalagad sa Ginoo, ang Ginoo atong saligan. Kasaligan ang iyang mga pulong. O ato kini mabasa sa Old Testament, nga mingon na balang kasulatan, nga bisan usa ka pulong nga gisulti sa Ginoo, wala gayud kini mapakyas. Kundili ang tanan natuman, ilabi na nga iya kining gihatag ngadto sa iyang alagad nga si Moses, ang tanan natuman og wala mga pakyas. Ang balang kasulatan nagasulti sa Luke 12:25, ingon diri makaigsuonan, and which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Luke 12:25. Kay kinsa ba kaninyo ang makadugang makaigsuonan o and which of you with taking thought can add to his stature 1 cubit? Sa lain nga bersikulo, lain nga translation, mao kaning gisulti, and which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Kay kining inyo bang kabalaka, makahimo ba kini sa pagdugang sa inyong mga oras, sa inyong katuigan? Wala. Ang kabalaka wala ni ikatabang kanato. Kung dili kining kabalaka mao ni hinuon ang unload kanato sa atong pag-alagad. Nga tungod ni ini mawad-an na hinuon kita pagsalig sa Dios nga maoy nagtawag og nagpili kanato, makaigsuonan. So taliwala sa kabalaka ang Ginoo nagpasalig kanato. Sa John chapter 14 verse 27. Ingon John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ayaw tuguting, ay mong kasing-kasing masamok, o ay mong kasing-kasing makabaton og kahadlok. Ayaw tuguti. Kinahanglan mo salig ka sa Dios nga imong gialagad. Imo siyang saligan, og imo siyang mahalon. Nga taliwala ni ining atong kahimtang karon, ang iyang mga pulong sa gihapon kasaligan, og mao kini ang atong gunitan, ang iyang mga pasalig, kaya ang Ginoo kumupasalig iyang tumanon, dili sama sa tao, nga kumupasalig ang tao, mga pakyas sa gihapon. So adunay mga bersikulo nga atong ilisdan ang kabalaka diha gayud sa grasya o kalinaw sa Ginoo. Worry doesn't have to be a constant struggle if we allow the peace of Christ in our hearts. Ang kabalaka dili unta kini mahimo nato makaigsuonan nga struggle sa kinabuhi. Ato lamang tugutan nga ang Ginoo maoy magadumala sa atong mga kasing-kasing. Ingon pa ni Corrie ten Boom, matod pa niya, worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength. Ang kabalaka, wala ni siya magkuha, may tungod nga ugma wa kanay kagulanan. Kung ikaw magkabalaka, pagkaugma, musamot kag kabalaka. O kining kabalaka, mauni siya ang magakuha o kusugikan ka nato. Kay kung ikaw doon na kay kabalaka, murag wala ka na ipaglaom.
mahutdan ka kusog, ma-stressed ka, ma-depress ka, o bisan unsa na lang ang mabutang sa imong unahuna, mga butang nga negatibo o dili ka bubuton sa Ginoo. It can be so easy to just give in to feelings of worry and negativity kung aduna kita'y kabalaka. Ang pinakamaayo nga kining kabalaka ato kining ilisdan og pagsalig og kalinaw o grasya sa Ginoo. Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Ang kalinaw ni Kristo maoy magadumala sa imong kasing-kasing, nga niini gipanagtawag kamo sa usa lamang kalawas, o dapat kita mapasalamaton. Pastor, mga pagsulay mo na sa kinawi, Pastor, may pagpasalamat. Dapat pasalamaton kita. Kay mingon ang Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang tanang mga butang nahimo, nahitabo sa kalibutan, ang Ginoo adunay katuyuan niini. So kaya doon na siya katuyuan, dapat mo relax lang kita. Kalmado lang kita. Kaya ang Ginoo adunay pasalig ka nato og di taangay nga mahadlok tungod kay ang Ginoo kauban nato. 2 Thessalonians 3:16, now may the Lord of peace Himself give you peace at all times, in every way, the Lord be with you all. Ang 2 Thessalonians 3:16, nga ang kalinaw sa Ginoo magaabot kaninyo sa tanang panahon o sa tanang pamaagi. The Lord of peace Himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Morning gisulti ni Apostle Paul. Psalms 55 verse 22, cast your burden to the Lord. Ato daw ihatag ang atong mga kabugaton sa Ginoo, ng atong kabalaka sa Ginoo, atong itugyan, atong ihatag. And He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Pagkanindot sa gisulti ni Haring David sa libro sa Salmo 55 versikulo 22, nga atong ihatag daw ang tanan natong kabugaton sa Ginoo, kaya ang Ginoo kanunay nga magasustain kanato o dili niya tugutan nga ang mga matarong makaigsuonan mabalaka o ang mga matarong matandog sa kabalaka. So kini nga mga bersikulo naghatag nato og pagdasig nga unta dili nato kaayo tagaan og dakong pagtagad. Na although, siyempre, kaingon nga tao, ato magiging mabati. Kaya sa atong palibot karon halos sa tanang mga tao, mao po nilang gibati. Pero adunay pasalig ang Ginoo kanato nga mga Kristohanon. Kung sila, nawadaan sila paglaom, kita ang atong paglaom na agayod sa Ginoo. O kining anxiety, mao ni siya ang kinahanglan natong i-overcome sa atong panahon. Anxiety can be crippling. Kuan di ining kining anxiety. Kung baga gatindog ka murag kag malupog nga di na ka makatbarog Ginoon. Because anxiety can be crippling, makapabakol ba. But we can replace it with thankful prayers and thoughts and look to Christ for peace. Kung inyong mabasa sa Balang Kasulatan, nahitabo ba yan ni kang Paul o kang Silas? Nga sila ni gibilanggo, o yun ang Balang Kasulatan, na sila sa Bartolina, igapo sa ilang kabot, igapo sa ilang tiil, grabe ang ilang kahimtang. Apan may ang Balang Kasulatan, nga kini si Pablo o si Silas sa Book of Acts, sa tungang gabi, instead nga mag-worry sila, or instead mga kaigsuonan nga sila magbagulbol, magmahay,
Ang balaang kasulatan nagaingon nga sa tungang gabi sila midayeg pagpasalamat, midayeg sila pinaagi sa mga pag-awit, og didto adunay divine intervention. Ang Ginoo milihok, adunay earthquakes, og adunay manulunda sa Ginoo nga nagpagula bisan pa kang Pablo ug kang Silas didto ni atong bilangguan. Gani ugma sa buntag, usani ini ka subject magisunan ang atong preaching about God's divine intervention. Nga ang Ginoo mo intervene gud sa ang katawhan basta kita taliwala sa trouble, taliwala sa mga worry and anxiety, kay balo lang gyapon kitang mo pasalamat, kay balo lang gyapon kita mo daig, o kay balo lang gyapon kita mo awit sa mga pagdaig ngadto sa Ginoo sama sa natabo kang Haring Jehoshaphat. Nga sila nakabaton sila og kadaugan tungod kay bisan sila gipalibutan sa daghang mga kaaway. Apan si Jehoshaphat kauban sa tibok banay sa Israel midaig, mipasalamat og miawit og alawiton sa pagdaig sa Ginoo. Proverbs, okay, an anxiety can be crippling, but we can replace it with thankful prayers and thoughts and look to Christ for peace. 100 load of worry will not pay an ounce of debt. Ingon pa ni George Herbert. 100 load of worry will not pay an ounce of debt. Manang gisulti. And Proverbs 12:25, manang giingon, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Anxiety in a man's heart. Sa King James Version, nagkakanayon, heaviness in the heart of man, make it stop. But a good word, make it glad. So atong sugdan, ang mga maayong pulong nga atong igahatag kay a good word, make it glad. So dili nato tagaan kaayo og pansin bisan pa ang mga negatibong report sa atong kalibutan kay dili na makahatag kanatog kaayuhan. Maapiltang maimpluwensya ni anang maong kabalaka. Mao nagiingon sa 1 Peter 5:7 atong ibasa kanina, cast all your anxiety on him because he cares for you. Philippians 4:6 and 7 mao nagisulti, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsang butang. Ingon ni Apostol Pablo, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. So tulo ka butang. Nga dili ta daw dapat mabalaka kung dili sa tanang butang pinaagi sa mga pag-ampo o mga paghangyo sa Ginoo, inubanan sa pagpasalamat. Mao kini ang atong dapat buhaton. Ingon nga kita, mga katawhan sa Ginoo. So worries goes away when we focus on Him. Ang kabalaka, matanggal ra kini. Mawala ra kining kabalaka kung kita magahatag sa atong pagsalig ngadto lamang sa Ginoo. Og ang Ginoo atong gipasalamatan nga kining atong subject karon makaigsuonan, dunay dako kini nga igahatag kanato ingon nga pagdasig nganing katapusa mga adlaw usahay usa kini sa hinganiban sa kaaway nga ang katawan sa Ginoo iyang ig-on pinaagi sa kabalaka. Ingon pa ni Max Lucado,
Matod pa niya, makaigsuunan, no one can pray and worry at the same time. Kung ikaw daw may nampuon, dili ka dapat mabalaka. Ingon ni Max Lucado. No one can pray and worry at the same time. Ngano nan? Ngano yan ang gisulti? Kaya ang Ginoo doon ay pasalig. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Basta unahon lang nato pagpangitang gingarian sa Ginoo, ang tanan niyang pagkamatarong, o yang pagkamatarong, kaya ang tanang butang, yung nabalang kasulatan, ihatag man kini sa Ginoo kanato. Hebrews 12:1 and 2. Yung Bible, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw up everything. Sa King James, let us lay aside everything. No? Pero diri makaigsuonan, let us throw up everything that hinders. Ato dang iwakli ang tanan nga nagababag sa ato pag-alagad. And the sin that so easily entangles us. And let us run with perseverance. Sa verse 2. The rest marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So kay ato naman kining gigunitan nga saad sa Ginoo, nga taliwala sa panghitabo karon nga atong nasinati, mga minahal ko nga makaigsuonan, kumpiyansado kita nga maingon. Sama sa gisulti sa Hebrews 13:6 nga maingon, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. Sa gisulti sa writer sa Book of Hebrews, nga kung kita mosalig lang sa Ginoo, we can confidently say, sa King James Version, we may boldly say. Sa lain nga version, we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What man shall do unto me? Ang Dios mo ay akong katabang, siya ang nagatabang nako. O dili ko mahadlok sa bisan unsa nga buhaton sa tao kanako, kay siya man ang akong helper sa akong kinabuhi. Mao ni gisulti sa Isaiah 41 verse 1 and 3. Isaiah 41 verse 1 and 3, hapit na matapos. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. And when you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Sa kini kadakong pasalig usab sa Ginoo, ngaya kining gisulti kang propeta Isaiah, ngayon ang Ginoo, I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Mao kini ang Dios nga nabuhat sa langit ug sa yuta, ang Dios sa Israel, og mausab ang Dios nga atong gialagad. Gani makaigsuonan sa gospel, adunay parabol sa atong Ginoong Jesucristo diha. Nga usa ka mga butang nga ang tao wala nakapadayon sa pag-alagad sa gintungod ni ining kabalaka. Sa parables niya katong said nga gilabay makaigsuonan, ang uban may adto dito sa stony ground. Ang uban makaigsuon na dito sa good ground. Ang uban dito sa wayside.
Nga ato mabasa sa Mark chapter 4 verse 18, basahon sa nato ni kadali. Mark chapter 4 verse 18, mingon ang Bible, and these are they which are sown among the thorns, dito sa mga tunokon, nahulog kini nga binhi ng word of God, such as hear the word. Verse 19, and the curse of this world, kabalaka sa kalibutan, and the deceitfulness of riches, maningyon sa Bible, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it become unfruitful. So inyo nasundan, mga kaigsunan, nga kining maong binhi nga nabutang didto sa sampinitan, sa tunokon nga lyuta, ingon na balang kasulatan, mao kini nga nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero ang kabalaka naa kanila, the curse of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word. Mao to siya makaigsuonan ang choke, ato pa mituok ni ato mga pulong, o wala sila nakapadayon sa pag-alagad, nahimo silang unfruitful. Unsay nungdan? Cares of this world, kabalaka sa kalibutan. So, di ta dapat mabalaka. We need to trust God. So instead of worrying, we need to trust the Lord. Have faith in God's plan for your life, and trust that He has plans to give you hope and a future. Worry is the antithesis of trust. You simply cannot do both. They are mutually exclusive. So ang worry, mao ni siya ang antithesis of trust. Mao ni siya ang opposite sa trust. Kung aduna kay kabalaka, sigurado nga wala kay pagsalig sa Dios. Kung aduna kay pagsalig, wala kanimo ang kabalaka. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nindot nga translation, no? Ang Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mao ni siyang pasalig sa Ginoo. Mao na nga dunay mga tao na tungod sa ilang pagsalig sa Ginoo, wa gyud sila nagbahay. Kay nakita nila nga ang kamot sa Ginoo, nakig-uban nila og sila gipanalanginan sa Ginoo hangtod ni panahon na karon. Psalms 46 verse 10, be still that I am God. I will be exalted among the nations. Mingon ang Ginoo. I will be exalted in the earth. Be still. Barog lang nga malig-on. Psalms 56 verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. Ang Salmo nagadeclare nga kung ako adunay kahadlok, ako hinuong gibutang ang akong pagsalig nimo. Sa ato pa, dili niya kaayo tagdon kining kabalakay, kay ingon nga tawo maabot man gyud sa ato. Pero unta, mas labaw nga batunan nato ang pasalig sa Ginoo kaysa kabalaka sa kalibutan. Kay dili man kita taga kalibutan. Niya kita na puyo sa kalibutan, apan ang Ginoo miingon nga dili kita iya sa kalibutan. Psalms 121 verse 1 and 2. Kini usa ka nindot nga pasalig sa Ginoo. Sa Psalms chapter 121 verse 1 and 2, miingon diri ang Bible,
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. So kung adun na may kabalaka, miingon ang balang kasulatan, miingon salmista David, nga akong giisa ang akong mga mata dito sa kaytasaan, dito sa kabukiran, diin ang akong tabang nagagikan. Ingon niya, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Siya ang naghimo sa langit ug sa yuta. Iyang gipahimutang ang tanang butang sa kalibutan, makaigsuunan, og nakita sa Ginoo atong kasing-kasing, apil kita nga iyang gibuhat, gani miani siya tungod nato, og iyang gihatag ang kaluwasan through redemption, pagtubos dito sa krus sa Kalbaryo, og tungod ni ini kita masaligon nga kung iya man napahimutang ang kalibutan, walay rason nga dili niya kayang tagbuon ang tanan natong pagkinahanglan taliwala ni ining kaguliyang karon nga atong nabatunan sa kalibutan. Psalms 112 verse 7. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. They will have no fear of bad news. Ang King James, ganito ang sinabi, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Dato fixed na yun yung kasing-kasing. Firm ang iyang pagsalig sa Ginoo. O kita masaligon nga Ginoo kauban nato bisan pa karong gabi. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Ang Proverbs 3:5, 6, and 7. O kini siya ang pasalig sa Ginoo nga kung kita mosalig lamang kaniya o dili sa atong kaugalingong kahibalo ug kaalam, ang Ginoo mo direkta bisan pa sa atong dalan, iyang giyahan aron dili kita may salaag o kita magapadayon sa atong pag-alagad sa Dios. Katapusang bersikulo, mingon ang Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Manimingon si Apostol Pablo sa Book of Romans, namingon siya, unsa man ang atong ikasulti ni mga butanga, kung ang Dios kauban nato, dapig nato, kinsa man ang kabatok nato. So salamat sa Ginoo, nang inaot ko nga karong gabi, mga kaigsuonan, mahatagan kamo og maayong mga pulong nga sa inyong pagkatulog, tanggalo ninyo kanang espiritu sa kabalaka. Kanang espiritu sa kabalaka, buhat ka na sa kaaway, aron mawala ang imong focus sa pag-alagad sa Dios. Kanang kabalaka, usa ka na kay nganiban sa kaaway, iya kanang plano nga ibutang niya kana nga anxiety and worry sa imong kinabuhi para wala kay maayong mahimo, wala kay maayong panghunahuna o ang imong decision sa kinabuhi puro mali. Apanitak naa karon ang pulong sa Ginoo nagahatag kanato, we can overcome anxiety and worries. Pinaagi sa pulong sa Ginoo ning takna karon. So bago kita mo pa adto sa atong papahulay, magapasalamat kita sa Ginoo pag-usab nga ang Ginoo sa gihapon nagauban kanato bisan pa sa atong live streaming karong gabi, og daghang salamat sa makaigsuonan unta kini mga pulong naghatag kaninyo kadasig kalig-on sa inyong pag-alagad. So padayon kamo sa pagtuon ug padayon kamo sa pagsunod sa atong programa. Kung dili man nato mahimo kada gabi, apan ato ra kining announce unsa nga panahon na kita magahimo na usab sa pagtuon o sa pagwali sa mga pulong sa Ginoo karong gabi. So ato kining tapuson, pasalamatan nato ang Ginoo nga ugma bisan na kamo sa inyong panimalay sa gihapon, ablihan ninyo inyong kasing-kasing og samtang iwali ang pulong sa Ginoo bisan naa kamo sa inyong balay sa gihapon mabati ninyo ang gahom sa Ginoo nga makig-uban kanato
Kay miingon man ang balaang kasulatan, ang Bible nagasulti, miingon ang Ginoo, I will not leave you nor forsake you, I will come to you even unto the end of the age, unto the end of the world. So mag-pray kita, pasalamatan nato ang Ginoo karong gabi. Lord Jesus, nagaduol kami karon amahan sa mga pag-ampo, pagpasalamat sa pipila ka mga pulong among gi-share sa makaigsuunan o sa tanan nga nagapaminaw, nagapatalingog sa imong mga pulong. Lord God, ikaw maghatag kanila kalig-on, kadasig, taliwala sa kalibutan, bisan pa sa among nasod. Adunay mga kabalaka, adunay kahadlok. God, ako nagaampo, Dios, nga ikaw maghatag og pagsalig. Ang imong katawhan nga na kanimo, nga wala kami mawad-an sa among paglaom, kay naa kami Dios nga among gialagad, nga makahimo sa tanang butang. O karong gabi ako mga pag-ampo, i-bless mo matag usa, God nga nagapaminaw ang tanan nga panimalay sa makaigsuunan, sa gihapon ikaw magapanalangin. Nga walay mga balatian nga magasulod sa ilang panimalay, kung dili badlongon mo o Dios ang buhat sa kaaway, og tabunan mo kaming tanan sa imong hamili nga dugo o Dios. Ang imong manulunda sa gihapon, magabantay ka namo sa matag adlaw og sa matag gabi. Dalaygon ikaw, amo ikaw ang gipasalamatan in Jesus name. Amen and amen.